Nang marinig ni Chu Tianshu ang pinagsasabi ng mga tao, kaya kitang-kita ang galit sa mukha nito dahil ang lakas ng loob ng mga ito na insultuhan at sabihan siyang walang lakas. Dahil sa masyado ng humahaba at naantala ang auction kaya sinabi na ng isa na nandun na simulan na nila itong auction dahil naiinip na ito. Dagdag pa niya na ang mga maselang babae na ito ay isang bagay na gusto ng bastard na si Chu Tianshu ngunit hindi niya makuha ang mga ito. At dahil rito kaya sinimulan na ng auctioneer ang auction at ang simula ng presyo ng mga ito ay $3,000, at ibinebenta ang mga ito bilang isang pares. Nang magsimula ang auction ay agad nang itaas ng bid ang lahat ng naruroon mula sa 3,000 hanggang sa 4,000. Na ikinatuwa naman ni Merongzu nang makita nito ang masamang ekspresyon ng ating bida Chu Tianshu dahil ang jade na hawak ni Chu Tianshu ay nagkakahalaga lamang ng hindi hihigit sa $3,500. Kaya gusto niyang makita kung paano ipapanalo ni Chu Tianshu ang auction na ito. Agad namang sinabi ni Big Mouth Liu kay Chu Tianshu na ang Ningyan Pavilion ay nagtakda ng panimulang presyo na 3,500 pilak para sa kambal, na ikinagalit rin ni Chu Tianshu dahil orihinal na binili niya ang mga ito sa halagang 6,000. Sinabi niya rin na kung niloloko ba nila siya, habang si Merongzu ay kinakaawaan naman si Chu Tianshu dahil wala itong mga kwalipikasyon para lumahok sa auction na ito. At hihintayin lamang nito hanggang maibenta ang kanyang mga kasambahay sa iba. At dahil sa mga nangyayari kaya wala nang masabi pa ang ating bida Chu Tianshu habang ang iba ay patuloy pa rin sa pagbid sa dalawang kambal at umabot na ito sa 4,002 silvers, kaya agad niyang pinag-isipan ang kanyang gagawin dahil ang mga dumalo sa auction ay pawang mga anak ng mayayamang aristokrata. Base sa kanyang kasalukuyang sitwasyon ay tila medyo madilim, ngunit mayroon pa ring paraan. Habang abala si Chu Tianshu sa pag-iisip nito ay meron namang nagbid ng 4,500 silvers. Na ikinagulat naman ng lahat ng marinig nila ito kaya sabay-sabay nila itong tiningnan na agad rin naman nilang nakilala nang makita nila ito at ito ay ang pinakamalaking brothel sa bansa, Flower Shower Pavilion's Lady Boss na si Xiang Guanyan, at hindi sila makapaniwala na kahit siya ay interesadong bilhin ang dalawang virgin na ito. Dagdag pa nila na ipinanganak si Xiang Guanyan sa brothel, bagamat siya ay may talento at hindi kailanman naging isang aktwal na courtesan, ngunit higit pa rin siyang kwalipikadong magturo sa kambal na birhen na ito. Nasinang-ayunan rin naman ng iba dahil kung ang kambal na birhen na ito ay masanay ng mabuti, ay tiyak na sila ay magiging top courtesan sa bansa at ang kanilang halaga ay tataas ng maraming beses. Dahil sa kaguluhang nangyayari kaya agad nang sinabi ni Chu Tianshu sa mga ito na natatakot siyang biguin ang lahat. Dahil siya, si Chu Tianshu, ay nasa paligid, ay walang mag-uuwi sa mga babaeng ito ngayon. Na ikinabigla naman ni Xiang Guanyan nang marinig niya ito, na ikinatuwa rin ng dalawang twins nang marinig nila ang boses ng kanilang master, habang ang auctioneer ay tinanong naman nito si Chu Tianshu na kung ano ang pinaplano nito, at huwag nitong balakin na subukan nitong ipasuko ang mga ito gamit ang kanyang posisyon bilang royal consort. Dagdag pa niya nakakahiya lamang, dahil alam ng lahat na hindi ni Chu Tianshu natapos ang buong seremonya ng kasal. Pahabol pa niya na alalahanin nito na dito sa lugar nila, pera lamang ang nagsasalita. Siyempre, handa rin silang tumanggap ng mga palitan sa uri, hanggat naaangkop ito sa pinagbabatayan na halaga. Nang marinig ito kaya sinabi ng ating bida Chu Tianshu na madali lang iyon dahil gagamitin niya si Merongzu bilang collateral, kaya tinanong niya kung sincere ba iyon. Na ikinagalit naman ni Merongzu nang marinig niya ito kaya tinanong niya si Chu Tianshu habang hawak-hawak pa nito ang braso ng ating bida na kung nababaliw na ba ito, dahil paano mas pinapahalagahan ni Chu Tianshu ang dalawang dalagang iyon kaysa sa kanya. Napatayo naman si Chu Tianshu sa kanyang inuupuan at agad niyang tinapik ang nakahawak na kamay ni Merongzu sa kanya at sinabihan niya si Merongzu na manahimik ito, dahil walang sinuman ang pinapayagang hawakan ang kanyang mga gamit. Ang sinumang sumusubok na pigilan siya ngayon ay magiging isang kaaway. Kaya tinanong niya si Merongzu na kung gusto ba nito na galitin siya. At isipin ang kanyang mga kahihinatnan.
Sa narinig ni Merongzo kaya hindi na mapinta ang mukha nito kaya tinanong niya ang ating bida na kung ano ang sinabi nito. At napapaisip rin na tita, kung magpapatuloy ang ating bida Chu Tianshu ng ganito, ay hindi na siya makakatiis pa. Nagkagulo ang lahat ng tao na nasa loob ng auction nang marinig nila ang sinabi ng ating bida dahil gusto niyang gamitin si Merongzo upang panggarantiya para sa dalawang kambal na ito. Kaya sinasabihan ng mga ito si Chu Tianshu na't alagang nabaliw na ito dahil gusto nito na makipagpalitan ng dalawang katulong sa makalangit na anghel na ito. Dagdag pa ng mga ito na si Merongzo ay nasa ibang liga sa kabuuan. Sa kamay na ito, sino pa ang handang makipaglaban kay Chu Tianshu? Pagkatapos ng lahat ang pera lamang ang nagsasalita. Nang marinig naman ito ni Shang Guanyan kaya nakumpirma na niya na tunay na ito ay si Master Chu. At dahil siya ay isang regular na patron ng kanilang flower shower pavilion, at gusto niya ang dalawang batang babae na ito, kaya kailangan na niyang isuko ang auction para sa kanyang kapakanan. Naikinatuwa naman ni Chu Tianshu nang marinig niya ito. Kaya ganoon na lamang ang kinikilos ni Shang Guanyan dahil narinig niya na si Chu Tianshu at ang prinsesa ay nagkaroon ng posthumous marriage ngunit pareho silang nabuhay sa kasal. Hindi niya akalain na totoo iyon. At ngayong naging royal consort na si Chu Tianshu, ay hindi niya kayang galitin ito. Nang marinig naman ito ng iba kaya nagsisimula ng mag-usap-usap ang mga ito at sinabihan ng isa ang lahat na masyado silang mayabang. Kaya tinanong niya na kung nakalimutan na ba nila kung anong klaseng tao si Chu Tianshu. Dahil ang sinumang sumubok na makipagkumpetensya sa kanya sa isang bagay na gusto niya ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang wakas. Na sinang-ayunan naman ng iba na sa katunayan ay nakalimutan na nila ang mga alingaw-ngaw na iyon dahil sa pagkamatay ni Chu Tianshu. Nang mapagtanto na nila ito kaya napagpasyahan na nila na maghintay na lamang sila at manood. Makikita naman ang saya sa mukha ng ating bida Chu Tianshu nang marinig niya ang sinabi ng lahat dahil alam niya na hindi sapat na gamitin ang kanyang katayuan para pilitin sila, ngunit kailangan niyang pukawin ang takot ng mga taong ito para sa orihinal na may-ari ng katawan niyang ito. Dagdag pa niya na walang sinuman ang handang pasanin ang mga kahihinatnan ng anumang backlash, hanggat ang isa sa kanila ay umatras, lahat ng iba rin ay susunod. At ngayong naalis na niya ang mahihinang mga kamay, kaya ang susunod na gagawin niya ay harapin ang pera at pangbayad. Nang bigla na lamang may nagsalita at sinabi nito na maaaring natatakot sila, ngunit hindi siya. Kaya magbibid siya ng 5,500 pilak. Dagdag pa niya na tama lamang dahil kulang siya ng 2 maid-servant para magpainit ng kanyang higaan. Ang lalaking ito ay ang anak ng Interior Minister na si Li Xuancheng. Nang marinig ito ni Chu Tianshu kaya agad niyang sinilip ito, nang makita niya kung sino ito kaya sinabihan niya si Li Xuancheng na nandito talaga ang maliit na bastos. Naikinatuwa rin ng ating bida dahil gagamitin na lamang niya si Li Xuancheng para harapin ang isyu ng pera. Sinabihan naman ni Li Xuancheng si Chu Tianshu ng hindi masabi na salita. Sinabihan niya rin ito na huwag itong kumilos ng komportable sa kanya, dahil kailangan niyang malaman na makakaisa na siya ngayon. Nang marinig ito ni Chu Tianshu kaya sinabihan niya rin si Li Xuancheng na forever second place, matapang talaga siya ngayon. Dagdag pa niya na saan man ang mga kapana-panabik na lugar na kanyang pinupuntahan si Li Xuancheng ay palaging nagsisikap na sumali, pagkatapos ng lahat, ay palagi naman itong tumatanggi at aminin ang kanyang mga pagkalugi. Parang isang uri ng parasite, na lubos namang ikinainis ni Li Xuancheng nang marinig niya ang walang hiyang kalokohan ng ating bida. Dahil wala pa siya kung saan nanggugulo si Chu Tianshu, kaya sinabihan niya si Chu Tianshu na huwag itong magbuga ng kalokohan. Nang marinig ito kaya agad tinanong ni Chu Tianshu si Li Xuancheng na kung ganoon, ipagpapatuloy ba nila ang kanilang taya? Same rules, kung manalo si Li Xuancheng sa kanya, ang titulong number 1 Playboy of the Capital ay mapupunta sa kanya. Pasigaw naman itong tinanong ni Li Xuancheng na kung sa tingin ba ni Chu Tianshu ay gusto niya iyon. Tinanong niya rin na sabihin sa kanya kung paano sila tataya.
Nang marinig ito kaya agad nang sinabi ni Chu Tianshu sa auctioneer sa ibaba na gusto ni Li Xuancheng na makipagkompetensya para sa titulong number 1 Playboy, kaya tinanong ni Chu Tianshu na kung maaari ba silang maglaan ng ilang oras para magkaroon sila ng kompetisyon bago nila ipagpatuloy ang auction. Na agad rin namang sinagot ng auctioneer dahil si Master Chu at Master Li ay handang magdagdag ng ilang lasa sa kanilang auction, syempre ang Ningyan Pavilion ay magiging suportado. Na kahit ang mga tao na nasa loob ng auction ay wala ring problema rito dahil mayroon silang mapapanood na magandang palabas. Dagdag pa ng mga ito na maliwanag na sina Chu Tianshu at Li Xuancheng ay nagharap sa isa't isa noon. Ngayon sa wakas sila ay mag-head-to-head uli. Pahabol pa nila na si Li Xuancheng ay dumaan sa maraming pagsusulit at pagsubok, habang si Chu Tianshu ay palaging umaasa sa kanyang pamilya lamang. Kaya kung titingnan nila ay walang pagkakataon na manalo ang ating bida Chu Tianshu laban sa kanilang Master Li Xuancheng. Na sinang-ayunan rin ng iba dahil sa katunayan, si Chu Tianshu ay tumatawa sa ibang tao para sa pagiging isang gastador kapag siya ang tunay na kabiguan. Kaya sinabihan nila si Li Xuancheng na turuan ang taong ito ng magandang aral para sa kanila. At para masimulan na ang paligsahan nina Li Xuancheng at Chu Tianshu, kaya sinabi ni Li Xuancheng na si Miss Guan ay isang babaeng may maraming talento. Kaya tinanong niya si Chu Tianshu na kung bakit hindi silang dalawa magsulat ng tula at hayaan si Miss Guan na magdesisyon kung sino ang mananalo. Naagad rin namang sinang-ayunan ni Shang Guanyan nang marinig niya ito dahil ito ay mukhang makatwiran. Habang si Chu Tianshu ay nadidismaya dahil nahihiya siyang maugnay sa mga tulad ni Li Xuancheng, dahil ang tula at pagsusulat ay para sa mga geeks at bookworm lamang, at walang kinalaman sa kanilang mga playboy. Nang marinig ito kaya malakas nang sinabihan ni Li Xuancheng si Chu Tianshu na hindi siya playboy, dahil gusto lamang niyang manalo sa kanya. Tinanong rin ni Li Xuancheng na sabihin ni Chu Tianshu na kung ano ang kanilang paglalabanan. Nang marinig ni Chu Tianshu ang tanong ni Li Xuancheng kaya nakangiti niyang sinabi na siya, si Chu Tianshu, ay gumugol ng lahat ng kanyang mga taon nang walang anumang pagsasanay at walang tunay na talento. At lumaki siya na napapaligiran ng magagandang babae at mayroon lamang isang unique skill, kaya tinanong niya si Li Xuancheng na kung gusto ba niyang subukan ito. Naipinagtaka naman ni Li Xuancheng nang marinig niya ang sinabi ng ating bida Chu Tianshu na unique skill. At malakas nang sinabi ni Chu Tianshu sa lahat na anumang kagandahan, ay kailangan lang niyang magkaroon ng isang tingin, at tumpak na magagawa na niya ang kanilang tatlong sukat. Naikinamangha naman ng dalawang twins nang marinig nila ang unique skill na sinabi ng kanilang master. Napatawa naman si Li Xuancheng nang marinig niya ang sinabi ni Chu Tianshu dahil iniisip niya, na kung ano ang unique skill na iyon, ipinahayag niya rin na nakuha niya ang kasanayang ito mula noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Kaya agad na niyang sinabi na simulan na nila ito. Sinabi pa ni Li Xuancheng bago magsimula ang kanilang paligsahan ay magdadagdag din siya ng isa pang kondisyon. Kung manalo si Chu Tianshu, lahat ng pera sa kanya ay mapupunta kay Chu Tianshu. At kung matalo naman ito, sa tuwing makikita niya siya si Li Xuancheng, ay kailangan niyang kumilos na parang aso na ang kanyang buntot ay nasa pagitan ng kanyang mga binti. Sinabi naman ni Shang Guanyan dahil ang parehong young masters ay talagang ginagawang kawili-wili ang mga bagay para sa lahat. Kaya kung ganoon, ay handa ring tumulong ang kanyang flower shower pavilion. At inilabas nito ang 4 na dalaga mula sa kanilang flower shower pavilion, dagdag pa niya na naway gamitin sila ng kanilang 2 young masters para sa kompetisyon. At dahil dito kaya agad nang nagsimula ang kompetisyon ni Chu Tianshu at Li Xuancheng, at naglalaway si Chu Tianshu nang tingnan niya ang nakapulang babae, dahil ang babaeng ito ay may perpektong katawan, ang kanyang 3 sukat ay 70, 60, 70. Na sinang-ayunan rin ng nakapulang babae na tama ang sinabi ni Chu Tianshu. Sa kabilang banda sinabi rin ni Li Xuancheng ang 3 sukat ng isang babae ng nakaasul. At ang 3 sukat nito ay 72, 64, 73.
Na sinang-ayunan rin naman ng nakaasol na babae na tama ang sinabi ni Li Xuancheng, nagpatuloy pa ang dalawang mga walang hiya sa intense ng kanilang kompetisyon, at agad sinabi ni Chu Tianzhou ang 3 sukat ng nakaputing babae at ang 3 sukat nito ay 74, 58, 71. Kasabay nito sinabi rin ni Li Xuancheng ang 3 sukat rin ng nakaberdeng babae at ang 3 sukat naman nito ay 76, 62, 75. Sa narinig ni Chu Tianzhou na sinabi ni Li Xuancheng kaya sinabihan niya ito na mali si Li Xuancheng, dahil hindi 76 ang nasa berde kundi 74. Nabahagya namang ikinagalit ni Li Xuancheng kaya sinabihan niya ang ating bida Chu Tianzhou na isa itong kalokohan, dahil ang 4 cm na bust ng puting damit na iyon ay malinaw na mas maliit kaysa sa berdeng damit, kaya tinanong niya na kung paano napunta si Chu Tianzhou sa conclusion na iyon. Na kahit ang mga manunood rin ay sumasang-ayon sa sinabi ni Li Xuancheng dahil ang babae sa berde ay malinaw na mas busty kaysa sa isa sa puti, kaya papaano sila magkakaroon ng parehong mga sukat. Kaya sa tingin nila ang Chu Tianzhou na ito ay malamang na sinasadyang maging magulo. Dahil alam niyang matatalo siya kaya sinadya ni Chu Tianzhou na magsimula ng kaguluhan. Na sinang-ayunan rin ng iba na ang basura ay palaging magiging basura. At dahil virgin pa si Chu Tianzhou, kaya walang paraan na tumpak nitong masuri ang proporsyon ng isang tao. Dahil sa kaguluhan na nangyayari kaya agad nilapitan ni Chu Tianzhou at inakbayan ang nakaberdeng babae kasabay nito tinanong niya ito kung tama siya na nilagyan nito ng 2 cm ng padeng ang bra nito. At nakiusap na mangyaring mabilis na ilabas ito. Kahit nahihiya ang nakaberdeng babae ay agad naman niyang naintindihan at sinunod ito. Nang ilabas ito ng babae ay agad naman itong ipinakita ni Chu Tianzhou kay Li Xuancheng. Nalubos ring ikinagulat ni Li Xuancheng nang makita niya ito, dahil talagang ang nilagak ng babae ang dibdib niya. Kahit ang mga tao rin sa loob ng auction ay hindi rin makapaniwala na malalaman at masasabi pa ni Chu Tianzhou kung may padded ang isang dibdib. Dahil dito kaya ibinigay ni Li Xuancheng ang pera nito kay Chu Tianzhou na 10,000 pilak, at kunin ito ni Chu Tianzhou dahil inaamin niya ang kanyang pagkatalo. Na labis-labis namang ikinasaya ni Chu Tianzhou nang makuha niya ito at sinabihan niya si Li Xuancheng sa kanyang isipan na maliit na tupa, dahil mayroon siyang X-ray vision, kaya padeng o wala, ay kitang-kita niya ito ng napakalinaw. Na ikinamangha rin ng mga tao sa loob ng auction dahil si Master Li ay talagang isang tao sa kanyang mga salita. Kaya karapat-dapat sa kanya ang titulo na number 1 playboy. Dahil nakuha na ni Chu Tianzhou ang pera kaya agad na niyang nilingon ang auctioneer at sinabi na ipagpatuloy na nila ang auction. At magbibid siya ng 6,000 pilak. Na ikinatuwa naman ng auctioneer nang marinig niya ito, kaya sinabi na rin ng auctioneer sa lahat ng naruroon na ngayon na si Master Chu ay nagbid ng 6,000, kaya tinanong niya na kung mayroon pa bang gustong palakihin ito. Habang sa isang tabi ay sobra nang nagagalit si Li Xuancheng kapag naiisip niya na nainig siya dito at naloko para kunin ang kanyang pera. Dahil talagang natarante siya doon. Habang patuloy sa pag-iisip si Li Xuancheng ay sinisimulan na rin ng auctioneer ang pagbibilang dahil wala pa ring nagbibid ng higit sa bid ng ating bida. Napabuntong hininga na lamang ang isang tao na dumalo sa auction dahil pagkatapos ng lahat ng kaguluhang iyon, ang kambal ay bumalik pa rin sa mga kamay ni Chu Tianzhou. Na agad rin namang sinabihan ng katabi nitong lalaki na kalimutan na lang niya iyon, kaya tinanong niya na kung gusto ba nitong galitin si Chu Tianzhou. Habang si Merong Zhu ay nakangisi naman dahil wala siyang pake kung nabili man ni Chu Tianzhou sina Qiu Andangyu, dahil bilang na rin ang mga araw nito. Na ikinamangha naman ni Shang Guanyan nang masaksihan niya ang kompetisyon kaya napapaisip na lamang ito na ang Chu Tianzhou na ito ay talagang kawili-wiling karakter. At dahil walang nagbibid na higit sa 6,000 pilak, kaya sinabi na ng auctioneer na ang kambal na ito ay mapupunta kay Chu Tianzhou. At binigay na rin ng auctioneer kay Chu Tianzhou ang mga slave contracts ni Qiu at Dangyu. Habang nagpapakita ito ng ngiting aso ay nakiusap ito na mangyaring tanggapin ang mga ito.
Napaulit-ulit namang pinasalamatan ni Chu Tianshu at nakiusap rin siya na mangyaring tanggapin rin ang kanyang bayad. Nalabis-labis rin namang ikinasaya ng dalawang kambal nang makasama uli nito ang ating bida Chu Tianshu kaya agad itong kumapit sa braso ng kanilang master ng mahigpit, na ikinasaya rin ni Chu Tianshu kaya sinabi nito na umuwi na sila. Habang nag-aakma ng aalis si Chu Tianshu ay bigla na lamang napatigil ito nang bigla itong may napansin. At biglang ang lumabas si Li Xuancheng kung saan at inatake nito si Chu Tianshu gamit ang hawak-hawak nitong pamaypay, dahil nakakasiguro siya na nakipagsabuatan si Chu Tianshu sa babaeng naka-green, kaya hindi ito makakaalis. Na agad rin namang naiwasan ng ating bida Chu Tianshu, dahil sa kahangalan ni Li Xuancheng kaya agad ring na-activate ang defense mode ni Chu Tianshu na sina Qiuyu at Dang Yu at pinagsisipan nila si Li Xuancheng dahil ang lakas ng loob nito na ambushin ang kanilang master na naging dahilan upang tumilapon si Li Xuancheng. Kaya't mga kaibigan dito na nagtatapos ang recap na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe na rin sa aking channel para ganahan ako gumawa pa ng mga video.